Masayang tumawa ang sentient metal throne at sinabing sa wakas ay natagpuan nito ang isang taong tunay na karapat-dapat sa kapangyarihan nito, habang lumulutang si Lin Yi sa loob ng gintong protective sphere, sabik na nais ng artifact na makita kung ano talaga ang kayang gawin ng bagong kandidato. Pagkatapos nito, inanunsyo ng sinaunang artifact na personal nitong susubukin si Fang Yi. Ang pagbaba ng trono ay nagpakawala ng napakalaking shockwave na ramagasa sa buong Taishi City. Isang dambuhalang dome ng asul na enerhiya ang lumawak mula sa likod ng bundok, yumanig sa mga kalsada at nagdulot ng takot sa mga mamamayan na sumisigaw tungkol sa isang lindol. Batid ang panganib, agad na ginamit ni Shaolan ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng defensive barrier, na pagtanto niyang sobrang marahas ng enerhiya ng metal throne at alam niyang kapag nabigo silang pigilan ito, mawawasak ang buong lungsod. Agad niyang tinipon ang iba pang defenders kabilang sina Gu Yuru, Song Yimying, at Wang Lan. Sama-sama nilang itinulak ang kanilang mga limitasyon upang mapanatiling matatag ang barrier habang paulit-ulit silang hinihikayat ni Shaolan na ibigay ang lahat upang mabawasan ang pinsala. Sa gilid ng lumalawak na barrier ng trono, pinagmamasdan nina Elder Wu at President Ye Xiao ang umiikot na enerhiya ng may matinding pag-aalala. Nakita nila kung gaano kapaminsala ang artifact at nagsimulang mag-alala na maaaring mabigo si Lin Yi sa pag-angkin dito. Lumingon si Ye Xiao kay Fang Yi at binalaan siya na kapag nagpatuloy ang mararahas na energy spikes, tiyak na kapahamakan ang sasapit sa kanyang pinsan at sa buong lungsod. Tahimik na pinanood ni Fang Yi si Lin Yi na lumulutang sa malayo habang nakakunot noo sa pagkalito. Alam niyang si Lin Yi mismo ang kailangang sumupil sa trono, ngunit hindi dapat ganoon kalakas ang reaksyon mula sa metal core na ibinigay niya rito, lalo na't mukhang maayos naman ang tunay nitong kondisyon. Biglang umalingaw-ngaw ang isang aliw na boses mula sa madilim na pulang enerhiyang umiikot sa anino ni Fang Yi. Nagsalita ang Ancient God Demon Armor at ibinunyag na hindi si Lin Yi ang sinusubok ng trono. Sa halip, sinusubukan itong makuha ang atensyon ni Fang Yi dahil siya talaga ang pinili nitong tunay na master. Nagulat sa revelasyong ito, napagtanto ni Fang Yi na sinisira ng kagustuhan ng trono ang plano niyang si Lin Yi ang mag-angkin dito, alam niyang kailangan na niyang kumilos. Agad siyang humingi ng tulong sa demonic armor at masayang pumayag ang sinaunang nilalang. Sinamantala ni Fang Yi ang pagkakataon at ipinatawag ang Ancient God Demon Armor, hinayaang balutin ng matutulis na madilim na metal at kumikinang na pulang enerhiya ang kanyang buong katawan, may kumpiyansang ngiti, naisip niyang ito ang perpektong pagkakataon upang subukan ang depensa ng maalamat na armor laban sa napakalakas na kapangyarihan ng trono. Inutusan niya sina Elder Wu at ang iba pa na umatras habang sinusubukan niya ang isang teorya. Pagkatapos nito, kalmado siyang naglakad patungo sa umiikot na asul na barrier ng metal throne. Bago tuluyang pumasok sa rumaragasang enerhiya, binalaan niya ang kanyang mga kasama na manatili lamang sa kanilang pwesto at huwag susugod upang tumulong maliban na lamang kung may mangyaring hindi inaasahan sa labas. Napatitig si President Ye Xiao sa matinding pagkabigla nang ang marahas na enerhiya ng metal throne ay agad na kumalma sa mismong sandaling pumasok si Fang Yi. Patunay na kinikilala talaga siya ng artifact bilang napili nitong master. Ligtas na lumapag si Fang Yi sa loob ng inner space ng artifact at bahagyang nagulat na posible palang makapasok ang isang pisikal na tao sa ganitong uri ng domain. Agad niyang nakita si Lin Yi na hirap lumaban sa mabigat na pressure ng trono. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod habang madaling hinaharang ng kanyang armor ang sunod-sunod na pag-ataking nakatuon kay Lin Yi. Tinawag ni Fang Yi ang sentient throne at agad namang masiglang sumagot ang artifact na matagal na nitong hinihintay ang pagkakataong makausap siya. Habang lumulutang sa magulong espasyo, gulat na tinawag ni Lin Yi ang kanyang pinsan at nagtanong kung paano ito nakapasok sa barrier, ngunit tuluyan siyang binaliwala ng trono at ituon lamang ang kanyang atensyon kay Fang Yi. Namangha ang artifact sa siksik nitong spiritual energy at sinaunang marangal na aura, at buong pagmamalaking sinabi na tama ang instinct nitong piliin siya. Biglang sumigaw si Lin Yi ng babala kay Fang Yi nang may malalaking sphere ng purong enerhiya na lumitaw at pumalibot sa kanya, ngunit sa halip na umatake, nagmungkahi ng alyansa ang trono. Ipinaliwanag nitong desperadong nangangailangan ng sangkatauhan ng isang makapangyarihang sandata tulad nito. Mahigpit nitong binalot ng enerhiya si Fang Yi habang masiglang nangangakong gagawin siyang absolutong pinuno ng kanilang mundo, ng universo, at maging ng mga kahariang hindi pa niya alam na umiiral. Idineklara ng artifact na kapag nagsaanib sila, muli nilang isusulat ang batas ng realidad at gagawin siyang nag-iisang tunay na hari. Ngunit ngumiti lamang si Fang Yi sa engranding alok nito nang walang kahit kititing na pag-aalinlangan. Tahasang tinanggihan ni Fang Yi ang alok at walang kahirap-hirap na winasak ang enerhiyang pumipigil sa kanya,
dahilan upang tuluyang mabigla ang sentient artifact. Malamig niyang sinabi sa trono na wala siyang interes na angkinin ito at itinuro pa ang malaking kahinaan sa engrandi nitong mga pangako. Ipinaliwanag niya na dahil marami ng ibang trono sa mundo, hindi nito kayang patunayang ito ang pinakamalakas sa lahat. Casual niyang tinanong kung may rangkang ba ang mga sinaunang artifact, bagay na labis na nakainsulto sa trono hanggang sa nauutal itong nagtanong kung pinagdududahan ba talaga ni Fang Yi ang kapangyarihan nito. Sa halip na sumagot ng direkta, itinuro lamang ni Fang Yi si Lin Yi at nag-alok ng isang kasunduan. Sinabi niyang kung nais ng trono na patunayan ang lakas nito at makipagtulungan sa kanya, kailangan muna nitong tanggapin ang kanyang pinsan bilang master nito. Samantala, tahimik lang si Lin Yi na nakikinig sa kanilang usapan. Ipinaliwanag pa ni Fang Yi na mas matalino ang Wood at Thunder Thrones dahil nakabuo na ang mga yun ng kapaki-pakinabang na partnership sa kanya at sa kanyang mga kaalyado. May ngiting may halong panunuya, pinaalalahanan niya ang trono na hindi naman siya nito mapipilit sa isang kasunduan, kaya dapat nitong ibaba ang mataas nitong standards at seryosong pag-isipan ang kanyang alok kung nais nitong matupad ang tunay nitong layunin. Nang tuluyang manahimik ang trono, bahagyang nadismaya si Fang Yi, umaasa siyang aatakihin siya ng kilalang marahas na artifact upang masubukan niya sa totoong labanan ang kanyang bagong armor. Tinalikuran niya ang tahimik na artifact at lumapit kay Lin Yi. Sinabi niyang hindi na kailangan ng Taishi City na isakripisyo nito ang sarili at inalok niya itong ihatid palabas upang maging ligtas. Matapos maalis ang mabigat na responsibilidad sa kanyang balikat, diretsahan niya itong tinanong kung gusto pa rin ba talaga nito ang trono at kung taglay nito ang sapat na determinasyon upang supulan ito. Diretsyong tumingin si Lin Yi kay Fang Yi nang walang pag-aalinlangan at matatag na sinabi na handa siya sa hamon. Pinasalamatan niya ang kanyang pinsan sa palaging pagsuporta sa kanya at inamin na matagal na niyang napagdesisyonan ang landas na ito bago pa man dumating si Fang Yi upang tumulong. Proud na ngumiti si Fang Yi at pinaalala rito na ang pagkakaroon ng tunay na lakas lamang ang paraan upang mabuhay at maprotektahan ang kanilang pamilya sa mapanganib na mundong ito. Punong-puno ng kumpiyansa, nangako si Lin Yi na kapag nasakop niya ang Metal Throne, opisyal na niyang tatanggapin ang kanyang tungkulin bilang captain ng Yuan City. Iniwan ni Fang Yi ang kanyang pinsan upang tapusin ang pagsubok nito at bumalik sa pamamagitan ng portal upang muling makasama sina Elder Wu, Zhao Lan, at President Ye Xiao sa totoong mundo. Kalmado niyang sinabi sa nag-aalalang grupo na pumayag ang Sentient Metal Throne na pag-isipan ang pagtanggap kay Lin Yi bilang master nito. Tiniyak niyang hindi nabanta ang artifact sa lungsod at iminungkahi na i-quarantine muna nila ang bundok habang tinatapos ni Yi ang proseso, humingi rin siya ng suporta para rito, at agad namang pumayag si President Ye Xiao, nangako itong ipapadala sa Taishi City ang lahat ng metal attribute spirit crystals ng Spirit Association upang matulungan si Lin Yi. Masayang sumang-ayon din si Elder Wu at tiniyak na bubuksan ng Star God Combat Zone ang sarili nitong mga imbakan at mangangalap pa ng dagdag na resources mula sa ibang military bases upang palakasin ang training ni Lin Yi. Samantala, ang mga pioneer at opisyal sa paligid ay nagbubulungan sa matinding pagkamangha kay Fang Yi. Hindi sila makapaniwalang nakaligtas ito sa nakamamatay na Dark Tide, nakapagpabagsak ng mga hukbo ng halimaw, at casual pang nakipagnegosasyon sa isang maladyos na trono, na tinanggihan pa niya para sa sarili niya. Nang tuluyan ng maging ligtas ang lungsod, naging seryoso ang ekspresyon ni Fang Yi habang sinasabi kay Elder Wu na mayroon pa siyang isang napakahalagang gawain na nais ipagkatiwala rito at kay Zhang Tian. Hiniling ni Fang Yi sa mga veteranong sina Elder Wu at Zhang Tian na tulungan siyang subukan ng isang bagong bagay na dinala niya mula sa Dark Tide. Narinig ito ni Zhao Lan at napaisip sa kanyang kahilingan. Napagtanto niyang may pagsisisi pa rin ang mga Elder dahil sa muntik ng pagkamatay ni Fang Yi, at marahil ay makakatulong ang isang sparring match upang gaman ang kanilang pakiramdam. Naalala rin niya na ang Dark Attribute ay kumokonsumo ng life force, kaya lalo siyang naging mausisa kung anong klaseng divine artifact ang nakuha ng Sealer mula sa napakadelikadong lugar na yun. Naisip niya ang mga nakakatakot na chismis tungkol sa mga misteryosong domain at kung paano ang mga artifact mula roon ay nagmumula sa lampas pa sa kanilang universo at nagtataglay ng hindi masukat na kapangyarihan. Masayang tinanggap ni Elder Wu ang alok at tumawa habang sinasabing noon pa niya gustong makipagkaroon ng totoong spark kay Fang Yi. Nagpasalamat pa siya rito sa pagkakataon. Habang iniisip ang kanyang pinsang si Lin Yi sa Restricted Mountain, nagpa siya si Fang Yi na pagkatiwalaan ang magiging kapalaran nito kasama ang Metal Throne at naniwalang magtatagumpay ito. Sinabi niya sa grupo na oras na upang umalis at nagtungo sila sa Elite Training Center ng Star God Combat Zone, isang pasilidad na ginawa upang kayanin ang napakalakas na destructive force.
Pagdating sa loob ng facility, sinabi ni Elder Wu na perpekto ang lugar para sa kanilang test. Tinanong naman ni Fang Yi kung sapat bang matibay ang silid upang pigilan kahit isang napakalaking pagsabog nang hindi naaapektuhan ang labas. Tiniyak ni Elder Wu na ligtas ang pasilidad at sinabi kay Fang Yi na huwag magpigil. Nang tanungin siya kung paano magsisimula, diretsahang sinabi ni Fang Yi ang mga patakaran, mananatili lamang siyang nakatayo habang sabay siyang aatakihin ng mga elder. Biglang sumabog ang madilim na enerhiya sa paligid ni Fang Yi habang hinahamon niya ang mga veterano na gamitin ang kanilang buong lakas ng sabay-sabay laban sa kanya. Nagulat si Zhang Tian sa matinding pressure ng sinaunang kapangyarihan ni Fang Yi at kinakabahang nagtanong kung gumagamit ba ito ng defensive artifact. Pinuri naman ng isa pang veterano ang tapang ni Fang Yi habang nagtitipon ng sariling enerhiya at nakangiting nagsabing hindi sila magpipigil. Agad na sumugod ang mga elder kay Fang Yi at pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan upang bumuo ng isang mapaminsalang energy beam. Nanatiling hindi gumagalaw si Fang Yi habang lumitaw sa paligid niya ang isang dark energy barrier. Bumagsak dito ang pinagsamang pag-atake ng mga elder at lumikha ng napakalaking shockwave na nagtulak pabalik sa mga umatake. Ngunit sa loob ng makapal na usok, nanatiling hindi man lamang gumagalaw ang anyo ni Fang Yi. Habang unti-unting nawawala ang alikabok, nakita si Fang Yi na suot ang nakakatakot na Ancient God Demon Armor, na natili siyang hindi gumagalaw habang nakatitig ang mga elder sa matinding pagkabigla nang mapagtanto nilang ni isang gasgas ay walang nagawa ang kanilang buong lakas na pag-atake sa armor, at tuluyang hindi nasaktan si Fang Yi. Kinakabahang inamin ni Zhang Tian na kung kaaway si Fang Yi, mas nakakatakot pa ito kaysa sa anumang sakuna o Beast King na kanilang nakaharap noon. Kalmadong sinabi ni Fang Yi na masyadong mahina ang kanilang pag-atake dahil halos wala man lamang siyang naramdaman. Doon niya lubos na naunawaan ang tunay na kapangyarihan ng sinaunang armor. Dahil pinanday ito sa loob ng libu-libong taon, kaya nitong sumipsip ng spiritual at demonic energy, dahilan upang maging immune ito sa dark attributes at gamitin pa ang mga iyon upang lalo pang lumakas. Biglang tumawa si Elder Wu at idineklarang tapos na ang pagsubok dahil kumbinsido na siya sa absolutong kapangyarihan ng Sealer. Tinukso pa niya si Zhang Tian na aminin na ang pagkatalo nila. Magaan na ang loob niyang sinabi na maaari na siyang bumaba sa kanyang tungkulin, buong paggalang niyang tinawag si Fang Yi bilang isang tunay na bayani na nakatakdang dalhin sila sa mas magandang kinabukasan. Nang mawala ang armor ni Fang Yi, tinanong siya ni Elder Wu kung malapit na ba siyang maging Supreme Commander ng Xia Nation. Hindi nagtagal, isang opisyal na anunsyo mula sa headquarters ang kumalat sa buong bansa. Ang Sealer ang bagong Supreme Commander ng Xia Nation Combat Zone. Masayang ipinagdiwang nina Elder Wu at Zhang Tian ang nagkakaisang desisyon. Bilang pinakamalakas na mandirigma ng bansa, taglay na ngayon ni Fang Yi ang absolutong awtoridad sa lahat ng armadong puwersa. Nagulat ang lahat sa balitang ito, ang kanyang dating girlfriend na si Chu Qingli ay hindi makapaniwala sa laki ng kanyang tagumpay. Ang iba pang nakakilala sa kanya ay labis na natuwa, habang nagsisigawan sa saya ang kanyang mga kaibigan. Napangiti rin si Major Han Li habang inaalala nilang minsan ay tinawag nila ang Tyrant, na ito bilang kanilang bagong leader. Samantala, natigilan ang kaibigan ni Lin Yi nang malaman nitong pinsan pala nito ang maalamat na Sealer, nang masayang sabihin ni Wang Liang ang balita kay Jiruyan, galit naman siyang nagutos ng dagdag na training imbes na magdiwang. Si Zhang Lu naman ay napaiyak sa tuwa habang ipinagyayabang na ang kanyang guro ang pinakadakila, sina Gu Yuru at Captain Chen Ru ay masayang nagdiwang rin, kumbinsidong patuloy na gagawa ng mga himala ang Sealer. Sa headquarters, inamin ng mga kasamahan ni Wang Lan na tuluyan na silang naniwala sa kakayahan ni Fang Yi, na mangha si Su Chengying na ang lalaking dati lamang niyang minamanmanan ay siya na ngayong haligi ng bansa, at sumang-ayon ang lead official na malaki ang utang na loob nila rito. Sa isang pampublikong pagtitipon, pinuri ng isang tagapagsalita ang Sealer bilang bayani na lumutas ng hindi mabilang na mga sakuna at sinabing dapat tandaan ng bawat estudyante ang kanyang mga kontribusyon. Sa kanilang bahay, napaiyak sa ginhawa ang tiyahin ni Fang Yi habang iniisip ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila ni Yi. Samantala, sa Divine Pavilion, galit na binasag ng isang opisyal ang kristal matapos magngit-ngit dahil hindi isinama ang kanilang faction sa mahalagang appointment na yun. Habang nagngingit-ngit siya, isang nakakakilabot na pulang anino ang lumitaw at kinutya siya, sinasabing malinaw na nais siyang isantabi ng ibang mga faction. Nag-alok ang anino ng isang kasunduan at nangakong makukuha ng opisyal ang lahat ng gusto nito, naghinalang tinanong ng lalaki kung anong uri ng tulong ang kaya nitong ibigay. Ngunit bago pa makasagot ang anino, biglang tumunog ang telepono ng opisyal.
Nabigla siya nang makatanggap ng desperadong ulat na nagwawala na ang Thunder Throne. Ngumisi ang pulang anino at sinabing dumating na ang tulong na ipinangako nito. Inutusan nito ang opisyal na harapin ang krisis habang sabik na gustong makita kung paano nito gagamitin ang sitwasyon. Sa restricted zone ng Chuan City, isang napakalaking lightning storm ang rumaragasa habang ipinapakalat ang emergency warnings para sa citywide evacuation dahil sa abnormal na enerhiyang nagbabantang wasakin ang lugar. Sa gitna ng bagyo, marahas na nagwawala ang sentient gourd vine, ang master ng Thunder Throne, habang naglalabas ng magulong kulay ubing kidlat na tila ba nahawahan ng kakaibang kapangyarihan. Sa paanan ng bundok, desperadong lumalaban ang mga pioneer laban sa walang tigil na kidlat. Bumagsak ang isa sa kanila at natarantang inamin ng kanyang kasama na hindi na nila makontrol ang nagngangalit na Thunder Throne dahil sobra na itong malakas. Habang ginagamot ang sugatang pioneer, pilit na umaasa ang isa pang defender habang inaalala ang mga chismis na kayang makipag-usap ng sealer sa artifact, at tahimik na ipinagdarasal ang kanyang pagdating. Sa mismong sandaling yon, dumating si Fang Yi kasama sina Elder Wu, Zhang Tian, at iba pang veterano. Sumigaw sa ginhawa ang mga defenders habang pinasasalamatan sila ni Fang Yi at sinasabing siya na ang bahala mula roon. Biglang bumagsak mula sa maunas na ulap ang isang dambuhalang haligi ng kulay ubing kidlat na direktang tumama sa kanilang direksyon. Agad na itinaas ng lead pioneers ang kanilang mga kamay upang harangin ang mapaminsalang pag-atake habang naghahanda silang harapin ang naging corrupted na kaalyado ni Fang Yi. Habang tinutulak sila ng puwersa, ipinaliwanag ni Fang Yi sa mga defenders na may kasaysayan siya sa Thunder Throne. Sinabi niyang ang master nito, ang sentient gourd vine, ay malaki na ang inilakas sa cultivation at minsan ang tumulong sa kanila laban sa mutant beast disaster noon. Napagpasyahan niyang ang biglaang pagsabog ng spiritual energy ang nagdulot ng second evolution sa throne at naging dahilan upang mawala nito ng kontrol sa bagong kapangyarihan nito. Habang tinitiis ang napakalakas na pressure, napaungol si Elder Wu sa tabi niya. Napagtanto niya na lampas na sa third level ng Jinggang Realm ang berserk strength ng artifact. Idineklara naman ni Ye Xiao na kapasok na ang Thunder Throne sa maalamat na Shenyu Realm. Natigilan sa pagkabigla ang mga defending veterans habang pinagmamasdan ang rumaragasang bagyo. Ipinaliwanag ni Ye Xiao na ang pag-abot sa Shenyu Realm ay nangangahulugang nababasag na ng spiritual power ng isang nilalang ang limitasyon ng mundo, dahilan upang makaakyat ito bilang bagong Diyos na may kapangyarihang kapantay ng isang mysterious domain o throne. Dagdag pa niya, dahil sa patuloy na pagbilis ng spiritual energy recovery sa mundo, maaabot na ngayon ang Shenyu Realm, na pagtanto rin niyang balang araw ay lilito pa ang mas matataas na antas gaya ng star-altering Jury Realm. Nataranta ang mga pioneer nang mapagtanto ang tindi ng sitwasyon. Sa desperasyon, sinabi nilang wala ni isang Shenyu Realm pioneer ang Xia Nation at nagtanong kung posible pa bang mapigilan ang nagngangalit na Thunder Throne. Ngunit kalmadong sinabi ni Fang Yi sa mga defenders na huwag magpanik. Nararamdaman pa rin niya ang bakas ng orihinal na kamalayan ng artifact kaya naniniwala siyang may pag-asa pa itong mailigtas. Pagkatapos nito, nagpasya siyang makipag-ugnayan sa artifact at agad inactivate ang teknik na tinatawag na Thunder Domain Divine Limit. Nagtipon si Fang Yi ng napakatinding enerhiya at buong konsentrasyong nag-focus habang unti-unting lumilitaw ang isang kumikinang na spiral sa kanyang noo. Biglang tumigil ang magulong kidlat sa paligid niya at bumuo ng isang dambuhalang makinang na anyo ng gourd vine. Napagtanto ng mga pioneer na napahinto ng sealer ang pag-atake at matagumpay na nakipag-ugnayan sa master ng artifact. Tahimik silang nanalangin na hindi pa tuluyang nawawala sa katinoan ng master ng Thunder Domain habang iniisip kung paano lulutasin ni Fang Yi ang krisis. Nang maramdaman ni Ye Xiao ang napakalaking pagsabog ng enerhiya mula kay Fang Yi, agad siyang sumigaw sa iba upang tumulong, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Elder Wu nang mapagtanto nitong matagumpay nang nakapagtatag si Fang Yi ng koneksyon sa Thunder Throne. Pumasok ang kamalayan ni Fang Yi sa inner domain ng Thunder Throne at nakita ang sentient gourd vine na marahas na nagwawala sa gitna ng magulong enerhiya. Tinanong niya ang artifact kung tuluyan na ba nitong nawala ng kontrol sa kapangyarihan nito. Nang mapansin na hindi man lamang ito makapagsalita, nakumpirma niyang tuluyan ang nalulunod ang artifact sa sarili nitong enerhiya. Inutusan ni Fang Yi ang naghihirap na nilalang na sundin ang kanyang gabay. Sinabi niyang damhin nito ang sariling spiritual energy at isipin yun bilang isang lawa na may kumakalat na alon. Biglang nagpakawala ng ligaw na energy blast ang nagngangalit na trono ngunit madali lamang itong naiwasan ni Fang Yi, na pagtanto niyang kapag hindi agad nakabawi ng kontrol ang artifact, tuluyan itong mababaliw. Naglabas si Fang Yi ng kalmadong aura at ginabayan ang nilalang upang ibalik sa payapang estado ang lawa ng enerhiya nito.
Ipinaliwanag niyang kailangan nitong tanggapin ang kakayahang kontrolin ang tumatagas na spiritual energy sa halip na piliting pigilan ito ng marahas. Habang sinusunod nito ang kanyang gabay, unti-unting hamupa ang magulong enerhiya at bumalik sa loob ng sentient gourd vine. Pinuri ni Fang Yi ang artifact matapos nitong muling mabawi ang kontrol, nagpasalamat naman ang sentient gourd vine at inaming mas mabuti na ang pakiramdam nito bago nagtanong kung nakapagdulot ba ito ng malaking problema. Napangiti si Fang Yi at sinabing huli nang nagkaroon ng sariling kamalayan ang sentient gourd vine, kahit parang bata ang asal nito, namangha siyang napakatao ng paraan ng pag-unawa nito sa mga bagay. Nagtanong ang artifact kung nagiging demonyo na ba ito, ipinaliwanag ni Fang Yi na pansamantala lamang itong nawala ng kontrol dahil sa biglaang pagsabog ng kapangyarihan at ang marahas nitong pagtutol ang lalo lamang nagtulak dito patungo sa kabaliwan. Binalaan niya ang nilalang na ang lubos na pagdepende sa kapangyarihan ng throne ng walang matatag na isip ay haantong sa pagkawala ng kontrol, pinayuhan niya itong huwag umasa lamang sa kapangyarihan nito tuwing may krisis. Sa labas ng domain, unti-unting naghiwa-hiwalay ang storm clouds. Namanghang pinagmamasdan ni na Elder Wu at President Ye Xiao ang pangyayari habang napagtatanto nilang tinanggap ng Thunder Throne ang gabay ng Sealer, hindi makapaniwala si Ye Xiao kung paano nagawang makipag-usap ni Fang Yi sa magulong artifact. Habang nakikita niyang ligtas na lumulutang si Fang Yi, napatanong si Zhang Tian kung tao pa nga ba talaga ang batang pioneer, lubos siyang namangha na kayang utusan ni Fang Yi ang isang throne, naisip niyang mas malaki pa ang naitutulong ni Fang Yi sa Xia Nation kaysa sa pinagsamang kontribusyon ng lahat ng veteranong elder, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi pa ito umaakyat sa susunod na realm sa kabila ng napakalaki nitong kapangyarihan. Huminga ng malalim si Fang Yi matapos mapagod sa paggabay sa artifact, pabirong nagreklamo siya sa sarili na mas mahirap pa pala ang pagtuturo kaysa sa mismong cultivation at ngayon ay mas nirerespeto na niya ang mga guro. Matapos maresolba ang krisis, ligtas na bumaba si Fang Yi mula sa langit at lumapag sa harap ni na Elder Wu, Zhang Tian, at President Ye Xiao. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos, isang helicopter ang lumapag malapit sa kanila, 3 taong nakatalukbong ang lumabas dito. Lumapit ang leader ng grupo at kinumpirma kung si Fang Yi nga ba ang maalamat na sealer bago ipinakilala ang sarili bilang si Zhang Huiren ng Divine Pavilion. Nalilito, tinanong ni Fang Yi si Zhang Tian kung sino ang mga ito. May paghamak namang sinabi ni Zhang Tian na mga tiwaling burokrata ang mga iyon na nagkamal ng kayamanan bago pa ang spiritual awakening. Ipinaliwanag niyang ginagamit ng Divine Pavilion ang pera at koneksyon nito upang agresibong makipag-agawan ng kapangyarihan sa loob ng Xia Nation. Biglang inakusahan ni Zhang Huiren ang sealer na nagdulot ng sakunang malubhang nakaapekto sa Xia Nation at sa Chuan City. Walang emosyon na hinamon ni Fang Yi ang opisyal na ipaliwanag ang kanyang paratang. Galit na sumigaw si Zhang Huiren na may kakayahan si Fang Yi na makipag-usap sa artifact ngunit sadya nitong ipinagpaliban ang pag-aksyon. Dahilan upang manganib ang Chuan City, iginiit niyang dapat magbayad si Fang Yi para sa kapabayaang ito. Kalmadong sumagot si Fang Yi na maayos na muli ang Thunder Throne. Ngunit hindi na kontento si Zhang Huiren at sumigaw na hindi sapat ang simpleng pagbalik nito sa normal. Hiningi niya ang garantiya na hindi na muling magbabanta ang throne at ipinilit na dapat pilitin ni Fang Yi ang Thunder Throne na maglingkod sa Xia Nation upang magkaroon ng napakalaking military advantage ang bansa. Samantala, nainis naman ang dalawa sa kanilang mga naririnig. Habang lalo pang lumalala ang kanyang pananakot, binalaan ni Zhang Huiren si Fang Yi na agad aminin ang kanyang kasalanan, idineklara niyang kapag tumanggi ito, magpapataw ang Divine Pavilion ng mabibigat na sanctions sa buong combat zone. Ngunit bago pa makasagot si Fang Yi, isang nakakasilaw na kulay ubing liwanag ang biglang bumalot sa paligid, nanigas si Zhang Huiren sa matinding takot nang mapatingala siya sa langit, isang dambuhalang bolt of lightning ang biglang bumagsak mula sa itaas at direktang tumama sa mapagmataas na opisyal, mula sa mataas na bahagi ng bundok. Galit na ipinahayag ng sentient gourd vine ang hatol nito, kamatayan sa sinumang bastyusen ang guro nito.